Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayang paksa, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Quezal Jane de Carrion. Welcome sa ikalawang linggo ng online learning para sa ika-4 na markahan. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin sa umagang ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang iba't ibang uri ng pagsulat. Pangalawa, nabibigyang halaga ang pagsulat ng konseptong papel. At pangatlo, nakagagawa ng isang concept map tungkol sa paksang tinalakay sa umagang ito. At ito ang dapat nating matamo para sa isang oras na talakayan sa umagang ito. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa pansamantalang balangkas. Ang pansamantalang balangkas ay nakatuon sa kaayusan at sa nilalaman kaysa anyo at paralelismo. Dito makikita ng manunulat ang mga nakaligtaang impormasyon o kaya naman ang sobrang dami ng impormasyon. Nakatutulong din ang ganitong uri ng balangkas sa manunulat sa pagsusuri ng plano. Halimbawa ng pansamantalang balangkas. Ang plano bang ginawa ay masusundan ng target ng mambabasa? Kailangan bang bawasan o palawakin ang paksang tatalakayin? Ilang materyales ang kailangang kolektahin? May panahon ba sa pangongolekta ng materyales? At materyales bang magagamit? Kung lumabas sa pagsusuri na kulang ang materyales, maaaring magsaliksik muli sa aklatan at sa iba pang sangguniang nasa aklatan nang makakuhang muli ng iba pang paksa na gagamitin sa sulating pananaliksik. Huwag aksayahin ang oras sa paggawa ng paksang di kayang gawin. Formal na balangkas. Isa pa ring paraan ng paggawa ng balangkas ay tinatawag na formal na balangkas. Dalawa ang karaniwang format na ginagamit dito: balangkas sa paksa at balangkas sa pangungusap. Ang balangkas sa paksa ay gumagamit ng mga salita o kataga, samantalang ang balangkas sa pangungusap ay binubuo ng mga pangungusap. Bilang karagdagan, ang balangkas sa paksa ay maaaring magsilbing talaan ng nilalaman. Bukod sa dalawang uri ng paksa, gumagamit din ng numero ang mananaliksik para maipakita ang pagkakaugnay ng mga bahagi ng paksang pag-aaralan. Ito ay tinatawag na tradisyonal na sistema. May numerong Romano, numerong Arabiko at mga titik, samantalang ang isa ay tinatawag na sistemang desimal. Mga halimbawa, balangkas desimal. Una, kasanayan sa pagsulat. 1.1 iba't ibang uri ng pagsulat. 1.1.1 formal. 1.1.2 di formal. 1.2 anyo ng pagsulat ayon sa layunin. 1.2.1 paglalahad. 1.2.1.1 halimbawa ng pagluluto ng bola-bola. 1.2.1.2 mga sangkap ng bola-bola. 1.2.1.3 paraan ng pagluluto. Pangalawa, proseso ng pagsulat. 2.1 pagtatanong at pag-aasisa. 2.2 palapalagay. 2.3 inisyal na pagtatangka. Balangkas Romano at Arabiko. Paksa, ito ay tungkol sa edukasyon. Thesis, ang pagkamulat at pagkatuto sa edukasyon. Mapaglaya ni Elizabeth Morales Noncio. Una, panimula. Pangalawa, ang kritikal na pedagohiya.
Pangatlo, ang 7 talino ng mag-aaral. Una ay ang lohikal, pangalawa, special, pangatlo, practical, pang-apat, physical, pang-lima, intrapersonal, at ang panghuli ay interpersonal. Pangalawa, ang pedagohiya ng pagmumulat, paraan ng pagtingin sa lipunan. Layunin ng pedagohiya ng pagkamulat, pagkuha, paggamit at pagsasaayos ng mga datos. Ang pagkuha, paggamit at pagsasaayos ng mga datos ay kailangan sapagkat malaki ang naitutulong nito sa paksang pag-aaralan. Kailangang malaman mo kung ano-ano ang mga uri ng sangguniang gagamitin at kung paano ito inaayos. May 2 uri ng mapaghahanguan ng mga datos na magagamit sa pananaliksik, ang tinatawag na pangunahin at ang sekundaryong datos. Pang-anim, ang paraphrase o paraphrase. Ang paraphrase ay muling pag-uulit ng talata sa sariling pangungusap na hindi gaanong technical subalit kasing haba rin ng orihinal na talata. Dapat makita rito ang sariling estilo ng paggamit ng mga salita. Kumakatawan sa orihinal na ideya ang muling pagsasaad ng pangungusap. Bukod dito, kailangang malinaw at mabisa ang mga pangungusap. Ang pangunahing datos ay matatagpuan dito na nagmula sa tuwirang pinanggagalingan ng impormasyon na maaaring individual na tao, iba't ibang organisasyon, pribado man o pampubliko. Magagamit din sa bahaging ito ang mga sulat, tala-arawan, talumpati, akdang pampanitikan, talambuhay, dokumento, batas, kontrata at lahat ng uri ng orihinal na talaan. Pangalawa, ang sekundaryang datos. Ito ay tumutukoy sa mga datos na kinalap mula sa mga aklat, diksyonaryo, encyclopedia, almanac, thesis, disertasyon, manuskrito at mga artikulong mababasa sa mga pahayagan at magasin. Pagkuha ng datos, konsiderasyon sa pangalan at paggamit ng mga datos. Ang pagkilala sa ideya ng isang tao ay mahalaga. Nakatutulong ito sa kredibilidad ng isang teksto o anumang sulating pananaliksik. Hindi pwedeng angkinin ng isang individual ang ideya ng ibang tao. Dapat kilalanin kung kaninong ideya ang mga impormasyong gagamitin sa pananaliksik. Magagawa ang pagkilala sa taong pinaghanguan ng ideya sa pamamagitan ng paglalagay nito sa talababa o bibliografiya at parentitikal o sanggunian. Matatagpuan ang pagpapaliwanag dito sa bahagi ng sistema ng dokumentasyon. Pangalawa, ang direktang CP. Ginagamit ang direktang CP kapag nais bigyang diin sa sulating pananaliksik ang mga ideya at pagkakapahayag ng manunulat. Bukod dito, nais ng mananaliksik o mag-aaral na mapanatili ang kaisipang kailangan niya sa isinasagawang pag-aaral. Nakagugulo rin ang sobrang dami ng direktang CP sa anumang sulatin, kaya piliin lamang ang talagang may kaugnayan sa isinasagawang pag-aaral. May ilang pahayag na magagamit sa pagkuha ng direktang CP gaya ng sang-ayon kay, batay kay, sinabi ni, ipinaliwanag ni, ayon kay at iba pa. Nilalagyan ng panipi ang tuwirang ipinapahayag ng isang tao. Halimbawa, sang-ayon kay R. Recto, makikita rin sa lehislatibong sangay ng pamahalaan ang kahalagahan ng wikang pambansa. Lahat ng mamamayan ay nakapaloob at dapat sumunod sa sistema ng batas ng Pilipinas. Pangatlo, paggamit ng ellipsis.
Ang ellipsis ay karaniwang gumagamit ng tatlong tuldok na sunod-sunod na nagpapakitang may bahaging hindi nasinipis sa isang pangungusap o talata. Nangyayari lamang ito kapag hindi na gaanong mahalaga o kailangan ang bahaging inalis sa pangungusap o talata. Halimbawa, ani P.B.P. Pineda, ang pananaw kung ito bunsod ng ating matamang pagmamasid sa galaw ng Filipino sa sentro ng umiiral na kalagayan. Habang panahon na lamang ba tayong iikot sa sining ng komunikasyon, retorika at semantika sa pagsasalin ng mga alamat at kwentong bayang nasusulat sa ating iba't ibang etnikong wika. Binigyan ko lamang na karampatang kapamagitan ang kahingian ng mga hakbangin tungo sa intelektualisasyon ng wikang pambansa. Ipinakikita ng halimbawa na may bahaging nawala sa sinabi ni Dr. Pineda. Pang-apat, ang synopsis o buod. Ang synopsis ay isang maikling buod ng isang paksa. Ito'y nasa anyong patalata at hindi sa anyong pabalangkas. Maikling buod ito, subalit malaman. Karaniwan itong ginagamit na panimula sa mga akdang pampanitikan para maipakita ang pangunahing daloy ng banhay sa simpleng pamamaraan. Ginagamit din ito sa nobela, mula sa simula hanggang sa wakas, gayon din sa manuskripto at anumang aklat. Panglima, ang précis o précis. Ang précis ay isang maikling pagbubuod o paglalagom na mahahalagang ideya ng isang mahabang teksto. Binibigyang diin din ito ang pinakamahalagang detalye. Ang layunin ng précis ay muling maipahayag ang pinakaimportanteng detalye, muling maipahayag lamang para malaman ng magbabasa ang pangunahing nilalaman ng akda. Sa pagsulat ng précis, pinaikli ang orihinal na isinulat ng may kaunting pagbabago. Kailangang mapanatili ang pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng orihinal. Mahalagang tukuyin agad sa simula ng précis ang pangalan ng mga tauhan at mga lugar bago talakayin ang mahahalagang detalye ng pangyayari. Mahalagang maunawaan ang teksto upang hindi mabago ang kaisipang ipinahihiwatig ng orihinal. Isang mabisang paraan ng pag-iwas ng pagkakamali ang paulit-ulit na pagbasa ng orihinal. Pagkatapos isinulat sa sariling pangungusap ang ideya na hanggat maaari ay tama. Ihambing ito sa orihinal at gumawa ng pagwawasto kung may nakitang kamalian sa paghahatid ng kaisipan. Pangpito, ang abstract. Ang abstract ay isang maikling buod na inilalagay sa unahan ng panimula o introduksyon ng isang thesis o disertasyon. Nakatutulong ito sa mambabasa na malaman agad ang mga layunin sa isinasagawang pag-aaral. Ang abstract ay ginagamit din sa mga papel na inihaharap sa isang komprehensya. Ginagawa ito dahil hindi naman inilalathala ang buong teksto ng papel na inihaharap sa komprehensya. Isa rin itong maikling buod na naglalarawan sa pangunahing ideya o nilalaman ng teksto gaya ng artikulo, aklat, thesis o disertasyon. Halimbawa, husay sa pakikinig sa tatlong konseptong Filipino nina Alejandro J. Casambre at Ruby J. Alcantara. Pangwalo, synthesis. Ito ay isang ebalwasyon o pagsusuri sa ebidensya ng isang pananaliksik at sa opinyon ng isang eksperto sa isang partikular na paksa na ginamit upang makatulong sa pagpapasya sa pagbuo ng mga patakaran. Ito rin ang pagbuo ng paglalahad sa iba't ibang paksa na nabasa o narinig. Kasama rin dito ang pagsusuri ng mga datos na natuklasan, ganoon din ang pagbuo ng mga kaalaman, konsepto o interpretasyon.
Tumutukoy rin ito sa kakayahang mapagsama-sama ang iba't ibang bahagi para makabuo ng isang bagong anyo ng kaalaman. Pangsyam, pagsasalin sa Filipino ng sipi. Sinabi ni Peter Newmark noong 2003 na ang diwa ng pagsasalin ay ang paglilipat ng buong kahulugan ng teksto mula sa orihinal na wika patungo sa ibang wika. Ayon pa sa kanya, hanggat maaari ay isaalang-alang ng tagasalin ang uri ng kanyang mambabasa o target ng mambabasa sa pagsasalin. Malaki ang naitutulong ng pagsasalin lalo na sa pagbibigay ng mga impormasyon at iba pang kaalaman. Kung walang salin ng orihinal na teksto sa target na wika, ang mga impormasyong makukuha natin ay magiging limitado. Lumalawak ang kaalaman natin sa tulong ng mga salin ng teksto na ating nababasa, kaya mahalaga sa isang mag-aaral na magkaroon ng kaalaman sa wastong pagsasalin. Narito ang ilang gabay na magagamit sa pagsasalin ng anumang teksto. Basahin ang buong teksto ng 2 beses hanggat maaari. Ang unang pagbasa ay masaklaw at pangkalahatan. Gawin ito upang maging pamilyar sa paksa at maunawaan ang nilalaman ng orihinal na teksto. Ang ikalawang pagbasa ay mas malalim na pagbasa. Lagyan ng marka o isulat sa isang papel ang mga terminong hindi alam. Isipin agad kung ano ang gagawin sa mga salitang hindi maunawaan. Magbasa ng mga gamay na pagsasalin para malaman kung anong angkop na solusyon o pamaraan ang isalin ang magagamit sa mga terminong hindi maintindihan. Isalin ang diwa ng orihinal na teksto, target na wikang pagsasalinan. Iwasat hanggat maaari ang literal na salin dahil hindi ito nakakukunan ng diwa ng orihinal na teksto. Alamin ang bawat kultura ng bawat wika. Mahalaga ito sapagkat may kanya-kanyang katangian ang bawat wika na magagamit na gabay sa pagsasalin ng orihinal na teksto. Panatilihin ang diwa ng orihinal na teksto. Halimbawa ng mga idiomatikong pagpapahayag ng may salin sa wikang Filipino. Ingles, thorny path, kung sa Filipino ay matinik na landas, tame dove, maamong kalapati, to be truly a woman, magpakababae, the mouth is bad, masama ang bibig. Gamitin ang mga letrang C, N, Q, X, F, J, V, Z kapag ang salita ay hiniram ng buo ayon sa sumusunod na mga kondisyon. Kung ang salita ay pantanging pangalan, halimbawa Christine, Vancouver, Quezon, Zeus, Nino. Kung ang salita ay technical o siyentipiko, halimbawa Xerox, Quartz, X-ray at Zoom. Kung ang salita ay may natatanging kahulugan o kultural, halimbawa Kanya o Ifugao, pagdiriwang Sinora, Kastila, Ale, Haji, Maranao, lalaking Muslim na nakapunta sa Mecca. Kung ang salita ay may irregular na spelling o gumagamit ng 2 letra o higit pa na hindi binibigkas o ang mga letra ay hindi katumbas ng tunog, halimbawa bouquet, rendezvous, laissez-faire. Kung ang mga salita ay may international na anyong kinikilos at ginagamit, halimbawa taxi, exit at fax. Para sa inyong mga aktibidad, maaaring pumunta sa ating link na https://lcms.gaitep.com/ o maaaring tumawag sa numerong 0975-2708093 o 0951-3032796. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Ito si Binibining Crystal Jane Di Carrion, ang inyong guro sa Filipino, at sa muli magandang umaga sa lahat.